Renrenmar kay na to. Magandang tanong yun. Ito na nga ba ang unang makita nating 1:1 final scoreline? Kasi pagkatapos ng game number 1 kanina, parehas lahat ang reaksyon namin. Lahat tayo ay nasurpresa sa mga playstyle at galawan ng dalawang koponan na to. Ngayon, with an Xborg final pick para sa EVOS Glory, yun ba ang magiging lason para ma-seal nila yung 2-0 win? Or will RRQ Akira says, let's dance, brother? Not one more game, pero let's dance na equal tayo kasi 1-1 yung Yes. final scoreline. Best of 2 lang lahat. Best of 2 lang lahat na ating sinusubaybayan ngayon. Kaya strictly 8 matches lahat ng mga magiging araw natin sa group stage. Pero siguro today kasi may stream B. Oh, so 16 sa day 1. 16 matches tayo today for day 1 at least. Pero sa mga susunod ay 8-8 na. Kaya ngayon na ito ang magiging ikahuling laban ng Group A. Papaano kaya ire-redeem ng RRQ Akira ang kanilang mga sarili? Or papaano kaya pag tutuloy-tuloyin lang ng EVOS Glory ang kanilang momentum? Kasi this is a very interesting pero not surprising Xborg jungler. Oo. Kasi yung formasyon ng RRQ Akira rin, lahat sila collapse eh. Pag laban ng RRQ Akira, alam mo kung nasan sila lahat. Walang manggagaling sa weirdo na angle. Lahat sila nasa harap mo eh. Yung sinasabi nilang honesto, tapat na tapat eh. So, doon lang tayo sa true. Yun yung gusto ng RRQ Akira. Sabi ng EVOS Glory, okay, gusto nyo sa true, bigyan ko kayo ng true damage. Ito, may Xborg kami. May pang-tapat na rin sila doon Oo. sa mga tumatapat. So sagot na nila yung gustong maging playstyle or formation dito ng RRQ Akira. Pero grabe rin yung dalawang marksman natin. May sarili-sarili silang mga nagiging sayawan. Nabanggit mo kasi may sayawan na gustong gawin dito ang RRQ Akira eh. Gusto nila sumamba. Ayan, Para ayan. mapruweba nila na kaya nila sumabay sa mundo. At parang tagal ko na hindi nakita ng Claude Beatrix versus Tekashi. Ito na yung maso na mabigat, na masakit. Oo. Pagka sumakto yung tatlong sayaw. Ito siya yung sumasayaw literal. Ay, oo nga. Tekashi. Pero anong klaseng sayaw yun? Yung maso? May iniikot-ikot siya eh. Parang ganun eh. May props. May props. Yun sure kasi tayo. Oo. Si Terizla, yung pag-ikot niya ng maso niya, nasa bewang lahat eh. Core strength. Kaya buong buo yung bawat hampas. Oo. Alam niyo yung mga nasa arcade, yung kailangan mong hampasin para may Oo. diba? Full body. May ganun tayo sa ating player lounge. Pero ito, literal na meeting ng mga players natin na mag-force out agad ng mga Purify spells. Si King ang makakasecure ngayon ng ating kauna-unahang turtle at mukhang ang first blood ay mapapasakamay pa nga ni Seigin. Maganda-gandang simula at buwelo doon na ipinamalas ng RRQ Akira at mukhang pinangunahan ni Luis kung bakit naging ganun kaganda. Si Luis na naman on this Grok. Yes. RQ Akira, sabi nila guys, parang medyo bagal natin ng game number 1 ah. Oo, ano? Try nga natin, bilisan onde. Yung pacing natin, i-ramp up nga natin. Oo. So ngayon ay nahanap nila yung agresibong playstyle sa early game, Oo. Pero right now, tingnan natin kung itutuloy nila yun. Kasi nakita na nila na guys, hindi natin pwede na ipa-free farm lang si Brands eh. Oo nga eh. Hindi natin pwede i-late game yung EVOS Glory. Although, kailangan natin to i-acknowledge na yung RQ Akira sumabay talaga sa late game ng EVOS Glory. Pero dahil wala nga lang silang panalo nung early game, talo sila dun sa minion waves. Uy, pero sakto dun yung naging last insanity para makatakas Oo. ni Annabelle. So, hindi ito yung nakita nating Annabelle na nakaling, na sobrang kulit, Oo. na gumagawa ng sariling mga plays. So, siguro mas i-expect natin yung mga playmaking lalo at yung mga engages na magmumula doon sa mga kasama niya dito. Pero, so far, maganda. Mas maganda ang naipapakita ng RRQ Akira. Yeah. Dahan-dahan pero may konting asim. Kanina kasi medyo matabang. Ngayon, may asim na. Yung mga pagtimpla ng ulam. Oo, sa Southeast Asia, doon tayo mahilig. Sa mga may, Nakakamiss. sa maasim. Nakakamiss yung mga ulam natin. Oo, nakakamiss kumain. Di pa tayo kumain dalaw, nakalimutan natin. Nakalimutan kasi namin dahil sobrang na kami eh. Gusto na naming masaksihan ng action. Siyempre, una namin kinas, PH team yun. Oo, nabusog tayo sa panalo. Tapos, nung game number 1, nabusog tayo sa mga late game team fights. Kaya, inaabangan natin kung yung pattern mag-stay eh. Oo. Kasi yung first game natin, nag-20 minutes, tapos naging mabagal yung usad ng early game. Ngayon, actually, medyo mabagal pa nga eh, kasi 2-0 pa rin ang kill score, pero sino makakasecure ng ating third
si Gusta Lagusta pa. So, 2 consecutive turtles yun na mapapasa kamay ng RRQ Akira. Now, Akira, itutuloy nila yung pag-invade nila sa jungle ng Evo's Glory. Ito ang makuha mo. Pag meron kang Grok Fredrin na combo, yung pag-invade sa jungle at mahirapan mag-clear ng jungle Oo. yung kalaban mo. Yan na. Hindi na biro yung gustong gawin ng RRQ Akira dito. Pagpigil kay Annabelle, total panggugulo ang ginagawa. Pero may matutons. Si Annabelle, sabi niya kanina pa kayong kumukulit. Kaya sila yung umabante ngayon kasi so long as nandyan si Annabelle, magiging kampante rin ng Evo's Glory eh. Pwede silang lumaban kasi merong sasagot doon sa mga magpo-front ng RRQ Akira. Pero speaking of sasagot, nawala na agad ang nakikita natin. O nawala na agad ang si Annabelle ay nawala na lang bigla doon. Oo. Basta nawala lang. Period. Actually, basta nawala siya. Yun. Hindi na ko yung Fraga armor. Akala ko parang dalawang beses nag-pop yung Fraga niya. Pero iba yung item na yun. Was it immortality? Hindi ko alam kung nag-immortality first item eh. Si Annabelle. Maybe that's why. 2 beses siyang gumulong-gulong. Oo. Ay, oo. 2 beses gumulong. Hindi mo yung makukuha yung gulong. Ay, wait. Pag respawn mo ng emo, may konting Fraga ka kung hindi ako nagkakamali. So, ayun. Ayun, kaya pala. Okay. Immortality. Nag-rush emo. Okay. So, yung classic X-Borg XP na rush emo, pero ginagawa ng mga pag nag-jungle X-Borg, nakita din natin yun sa MPL Philippines na kailangan mo talaga mag-immortality kasi kailangan mo yung buhay mo eh. Lalo pa ngayon siguro na ina-acknowledge na nilang hindi nila nakuha yung most favorable early game na pwede nilang ma-secure given yung lineup nila. Kasi na-activate ngayon ng RRQ Akira. Hindi nila guguluhin ng ganito consistent yung Evo's Glory sa jungle nila kung hindi nila nakuha yung early game na gusto nilang makuha. And now, nandito na naman tayo sa Turtle Pit at tinitingnan natin kung papaano i-engage ng RRQ Akira ito dahil mukhang mau-onward si Luis. Tapos ginamit na din niya agad-agad yung kanyang Bennett's Rage doon kay Fluffy. Pero ngayon si Annabelle ang kinakailangang tumakbo. Pressure Stars ay maiiwasan doon ng Evo's Glory. Ginamit na rin yung Blazing Duet mula kay Brands. At with 1 casualty ay i-convert agad ng RRQ Akira ito into an outer turret. Grabe si King. Yung retry niya, saktong-sakto. Saktong-sakto. Tsaka hindi yun parang 1v2, 1v3 na naging 2v2, 2v3 kasi nag-adjust ng position yung RRQ Akira dun sa Lord. Pero si King, sigurado na lang sinabi na, okay guys, makukuha ko to. Ito yung nakahanap ulit ng ita-target dito si Luis. Tapos yun yung mabilisang finalo up din. Talaga ng iba pa niyang mga kasama, ni Nagusta Lagusta. Pero tama talaga yung sinabi natin doon na grabe yung pag-control ni King kahit na mag-isa lang siya halos doon sa naging turtle objective. Even though sa buong mundo, requirement para sa isang jungler is malupit ka mag-Fredrin. Yung masasabi mo lang signature Fredrin yan pag extra yung lupit mo mag-Fredrin. Extra lupit. Extra lupit. Sa LATAM, sa MPL Latin America, si King, masasabi mo talaga na signature niya yung Fredrin. Kasi malupit siya, tas may extra lupit pa. Kaya nagulat tayo, no? Nasa dulo na tayo ng draft halos, hindi pa lumalabas. Nasa dulo tayo ng araw, hindi pa lumalabas. Ay! Pero kaduluduluhan dun yung winal charge ngayon ni Luis na naman. At mukhang iniisa-isa na ngayon ng RRQ Akira yung mga miyembro ng Evo's Glory. Pero maganda yung last insanity na ipinamalas doon ni Annabelle. Saktong-sakto. Kaya makakabawi sila for a 2-for-2 trade. Kahit na sabihin nating nakaangat ang RRQ Akira, doon mo unti-unting nararamdaman na yung damage na iniipon din ng Evo's Glory. Naging sakto rin dun yung fire stakes ni Annabelle, yung paghatak gamit ng X-Board. Even though nag-umpisa doon si Luis, out of nowhere, Flicker, Wild Charge, nahuli doon si Brands at Dreams. May isa pang damage condition, yung Evo's Glory, yung Edith. Na pagkatapos na pagbuga ng lahat ng mga abilidad ng RRQ Akira, wala na silang sagot para sa Edith ni Fluffy. Sabi niya, ibato nyo lang. Okay lang, saktan nyo ako. Punuin nyo lang yung nakita natin na indicator sa baba para mas mapasakit or maparamdam yung damage. Sinasalo yung damage doon at nakuha na naman ni King yung ating Lord objective. So kinakailangan dumepensa ng Evo's Glory and
since naman meron silang Edith Export Claude, hindi naman magiging ganoon kalaking problema sa kanila. Tsaka good call daw para kay Segen na yung ulti niya na hinahawak niya ngayon, yung ultimate ng Edith. Kasi makakatulong yan sa pag-engage ng mas mahabang team fight. I think in-acknowledge din ng RQ Akira nung nahuli sila doon sa top lane na medyo lumapit na sa point yung Evo's Glory na ay kaya na lumaban. Oo nga eh. By the way, si King, isang beses lang siya natalo sa retry sa laban na to. Alam mo sino nagtalo sa kanya? Sino? Si Gusta ano pa? Si Lagusta. Gusta Lagusta pa. Yung sariling teammate niya nagtalo sa kanya sa objective eh. Si Annabelle walang panalong retribution, madalas hindi siya makalapit sa objective. Si Gusta Lagusta lang yung may lamang kay King Onte nung isang Uy, teka lang. Inubos na naman yung Firaga dito ni Annabelle. Parang ganun ang laging magiging sagot ng RQ Akira. Magpakita ka, Annabelle. Firaga armor mo ang tatargetin namin. So sumakto yung baba ng Lord. At wala na rin yung shockwaves ng inhibitor turret. So na-timingan na mabuti ng RQ Akira kung paano nila i-manage ito. Ito na naman. Grabe, kakabalik lang. Kawawa naman boss, kakabalik lang. Oo. Sabi ni Gusta, nope. Kaka-recharge ko lang eh. Ngayon, kailangan ko na namang maghanap ng ways para bawiin yung Firaga armor ko na nawala. Pero mukhang nadidepensahan pa rin ng Evo's Glory. Kahit pa paano, ang nakita natin, still level 1 Lord nga naman kasi. Yeah. Palang yung nasecure doon ng RQ Akira. Kaya pa naman. At saka yung maganda sa lineup dito ng Evo's Glory, magaling sila mag-wave clear. Yung high ground defense na tinatawag natin na high ground defense, pag nasa loob na kayo ng base at kailangan nyo dumepensa, mag-clear ng minion wave, yun yung maganda para sa Evo's Glory. Kailangan lang talaga nila mag-ingat na hindi sila masupresa dito ni most likely Luis at Tekashi eh. Oo. Yung combo ng wild charge o penalty zone. Ganyan yung nangyari ng first turtle natin eh. So kailangan maging mindful na ngayon ng Evo's Glory na hindi yun maulit kasi if not, mahirapan na sila makahanap ng way sa bawiin ito. Although meron naman silang Minoan Fury, no, na nakita natin madalas nagiging pansagot talaga or pang counter engage. Nasa point na kasi tayo na ang sakit na ni Gusta Lagusta. Na basta ma-isolate din si Dreams dito. Magiging hesitant na mag-follow up yung Evo's Glory knowing na napakataas ng damage output na inawakan ngayon ng RRQ Akira. Sabi mo nga, Primal Wrath pa yung kinokopya ni Segen. So, dagdag pa yun sa iisipin nila. Yeah. And the fact that yung Primal Wrath kasi yung technically outside of the Renner ni Gusta Lagusta, yun lang yung source ng long range damage nila eh. Medyo, well, of course, ang dami pa naman baril ni Beatrix. Pero yun di bang kailangan pa nila ng extra long range. So, yung ultimate ng Edith kasi nagbabounce naman yung yung basic attack nun eh. Tsaka yung mga skills niya sa panahon na yun. So, I think at this point, Segen, dun siya magfo-focus eh. Kunin yung ultimate ng Edith. Kung hindi ultimate ng Edith, dapat yung setup ni Dreams kunin niya, yung Minoan Fury. Babounce-bounce yun. Yung kidlat dito. Kasi nga, sabi rin natin, no, may hinahanap pa tayong source of magic damage for RQ Akira initially. Nung pinasok natin yung labang ito, nung nakita natin mula sa drafting phase, pero doon na nagiging maganda or pang-compensate talaga yung idea ng Primal Wrath. Pero now, na mukhang minamanage na maigi ng RRQ Akira kung saan nila pinoporma ang kanilang mga sarili prior to this Lord Siege. Kailangan talagang hindi madaan sa gulat ang Evo's Glory. Gaya na nasabi dito, kailangan makahanap sila ng ways na sagutin itong pagsabay-sabay ng RRQ Akira ng waves nila. Yung maganda din naman kasi sa lineup ng RRQ Akira para sa Evo's Glory, madalas lahat sila gusto lumapit eh. Si Annabelle ata mahubaran na naman ng armor. Ay, siya mismo naghubad. Ito, ibang ibang call to. Hindi Edith yung nag-Primal Wrath. Firaga armor lagi at lagi ang nauubos for Evo's Glory. And nakapitan nila yung inhibitor turret nila doon while successfully defending the Lord. So, eto naman ang struggle siguro ng RQ Akira. Paano talaga nila i-engage ito at papasukin knowing na ganito kaganda yung depensa ng Evo's Glory. Pero speaking of, andun na yung Nibiru's Passion at penalty zone mula kay Tekashi na napakaganda. Kinopya na last din sa ni Segen ang magiging patapos pa bigla. At si Franz ay hindi na makakadepensa dahil tingnan mo yung damage output ni Gusta Lagusta. Lahat tinunaw na lang. At ngayon na i-expose na yung base ng Evo's
Evos Glory! Tekashi with the play. Siya ang nag-initiate. Akala natin walang kapapalo, pero kaya pa pala. Fluffy, palado na Annabelle. Sinusubukan niya dumepensa. Wala pang minion waves para sa Argyo Akira. Inubos na at tinlear yung mid lane minions. So ngayon ang kinakapitan ng Argyo Akira ay ang nandito sa top lane na minions nila. Hindi kumonekta doon ang Renner's Apathy at kinakailangan na nilang mag-out dahil medyo nagiging delikado na ang kanilang HP. Nakapick up na rin si Clokun ng Bloody Wings. Oo. So nakadagdag din siguro yun sa kung bakit hindi na nila basta-basta na take out doon yung Vexana ng Evos Glory. Pero other than that, ito yung ina-acknowledge talaga natin, yung capability dumipensa ng Evos Glory. Yeah, at dito natin mararamdaman yung classic idea ng Mobile Legends Bang Bang drafting checklist. Yeah. Kailangan meron kang dalawang magandang source of magic damage. At the least, Evos Glory, kaya tumaas sa priority si Edith eh. Edith madalas na pwede mo naman siya i-flex, pero at the late game, magic damage din yung binibigay niya. Sa Argyo Akira naman, yung Valentina lang. Kaya mahirap dito mag-siege para sa Akira. Kasi yung Evos Glory, again, ang ganda ng wave clear nila. I mean, maganda yung pinick up na yung last Insanity combo initially from Seigen. But then again, dahil ganito rin yung nature ng lineup ng Evos Glory, mataas yung sustain, may Minotaur sila. So, kakapusin kapag ka nag-extend talaga yung mga team fights natin, especially for Argyo Akira, pero magiging pick-off ba ito para sa kanila? Nawala ang immortality ni Fluffy! So ngayon ay malaki-laking bagay dito for Argyo Akira. I-engage nga ba nila ito at itutuloy? Kasi si Gusta Lagusta, hindi kumonekta ang Renner's Apathy, pero nakakatakot na ngayon kung iisipin yung burst damage na hawak-hawak niya. Tingnan mo naman kung paano nila tinutunaw yung Lord. Napakabilis lang! At mukhang narito na Dreams! ang Flicker Minoan Fury mula kay Dreams. Pero may iwasan lang siya ng Argyo Akira habang yung Lord ay hindi pa nila bibitawan basta-basta. And Gusta Lagusta na nga ang tatapos doon, King with the Retribution. At nasa kamay ng Argyo Akira ang isa pa nating Lord. Makikita mo dito yung Evos Glory, yung condition nila talaga sa team fighting, sa pag-contest, yung Firaga armor ng X-Board, kung maghuhubad ba siya o hindi. Kung may damit pa siya, laban lang. Kung wala, wag muna. Armor kasi yan eh. Oo. Tawag dyan ay armor. At alam naman nating lahat kung gaano kahalaga ang armor kapag sasabak ka sa ganitong mga laban. At minimake sure ng Argyo Akira na natatanggal nila yon bago pa magkaroon ng kahit anong laban. So very crucial ito for Evos Glory. Argyo Akira, nasa pintuan na ng Evos Glory, kaya atahan nila tapusin ang laban dito. Inuubos na nila lahat ng Unipeter turrets, umumpus na. Wild Charge Kituminta, isama mo na yung penalty zone. Eternal Guard ay binagsak na rin. Mabubuhay si Evos Fluffy. At andyan na rin yung Minoan Fury na maiiwasan lang din ng Argyo Akira. Nibiru's Passion ibinuhos na rito ni Gusta Lagusta. At mukhang madedepensahan muli ng Evos Glory etong Lord na nahiwalay nila mula doon sa ibang members ng Argyo Akira. Naku po, Argyo Akira. Ako, natatakot na ako para sa kanila. Kasi ito na yung oras ng Evos Glory. Again, the condition of having two sources of good magic damage. At saka yung sa Argyo Akira, kahit ang ganda ng itemization nila, nag-Queen Swings pa nga si Tekashi dito, nag-Winter Crown, the Blade Armor. I love the itemization of the Terizla, pero yung Argyo Akira kasi, yung team fight nila, pero sandali, baka may team fight mangyari dito sa gitna. Hanapin na ba nila bago pa magka-Lord Objective? Kasi si Annabelle yung magandang nagiging zone dito ng Evos Glory. Pero once again, Firaga armor niya ay tatanggalin. So, kailangan na naman niyang umuwi. Pero nag-Primal Wrath din si Fluffy. Doon sa nakita nating maikling palitan sa pagitan ng two teams natin. Evos Glory, gaano katagal kaya nila dumepensa? Kasi pag nakadepensa sila dito at napaikot pa nila yung laban, sobrang demoralizing yun para sa RRQ Akira at sobrang nakakaengganyo yun kung ikaw yung Evos Glory. Yung tipong pag dito sa Group A, sasabihin nilang sa sarili nila, guys, huwag nyo lang kalimutan yung ginawa natin ng game number 2 kontra sa RQ Akira. Oo nga eh. So, hindi na nila masyadong kakatakutan ang ganitong sitwasyon. Kasi alam nila, ang kanilang comeback possibilities ay na-prove na sa unang sabak pa lang nila dito sa sa group stages natin ng MSC 2024. So, magiging tricky to, I feel, especially for Luis and Tekashi, kung paano and how are they going to find that perfect opportunity na ang Evos Glory yung mabibigla, hindi sila yung mabibigla.
Tignan natin yung RRQ Akira kung magpo-force sila ng play. Hindi nila nakuha yung orange buff doon pero kailangan ni Annabelle na mag-commit ng retribution niya para siya lang makakuha. I-rush ba nila? Mukhang yun yung timer na hinihintay nila. Ay, hindi. Normal Lord Dance lang. Parang ang hirap na kahit si Annabelle lang mahanap mo rito. Ang hirap ibuhos lahat ng skills mo at this point in time. Oo. Kasi sa kanya. Kasi sabihin na natin malagyan mo ng ganyang pader, nakakatakot na yung output or yung damage output na pwedeng ihabol ng Evo's Glory. Pero mukhang i-go pa rin nila. Wala na yung Firaga Armor pero maganda yung naging pagkakagulong. May immortality pa naman for Annabelle. At nandito rin sina Fluffy na kumpletong-kumpleto. Pero kukunin na ba ng RQ Akira ang oras na ito para i-secure ang Lord? Kasi napakasakit na ng damage niya. Hindi na biro ang hampas ng isang 80 na minute Lord. Oh, galit na galit siya. Sige guys, ano ba? Gusto ko lang dito, mag-relax dito. Pero Evo's Glory, wala silang relax. Oo, binaba na yung Eternal Guard, Minoan Fury, and the Primal Wrath as well ay nandyan na. So lahat ng mga pwedeng ibuhos. Pero binuhos na rin yun ni Virus Passion. Ikinagulat yun nila Fluffy. Pero maganda yung penalty zone. At mukhang ngayon may makikita pa tayo na mas mahigit maganda na Last Insanity. Pero kinopya. At si Seigen ngayon mukhang hinahabol si Dreams. Tapos si Gustala Gustami nakuha pang isa. Kaya dalawa na lang ang natitira for Evo's Glory. Pero maging si Dreams ay medyo ipit na yata. Kaya ngayon, RRQ Akira ay nagmamarcha. At mukhang unti-unti na nilang kinukuha ang bawi mula sa kamay ng Evo's Glory! Grabe naman yung penalty zone na inagaw ni Seigen. Tumama sa 5 para tapusin ang larong yon para makita ang ating pinakaunang one for all in this best of 2. 101 tapos 20 plus